So hello mga Kulishop, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, may dumating na naman tayong package galing sa Lazada. Alright, so sinisimulan na po natin kasi yung pagpapapogi natin sa ating Altis, ano, at isa sa mga matagal ko nang nilalagay dun sa mga sasakyan natin, ano, tulad dun sa crosswind, nilagyan natin ng ganito for added protection also and pagpapapogi niya, no. This time, sa Altis naman natin gagawin. So, medyo mahaba-habang package to, no. So nabili na po natin ito sa On The Line Trading. Galing pa po ito ng Novaliches, worth 580 plus something to or 600 pesos na. So medyo mahaba-haba ito guys, ano. Yan. So tingnan natin guys kung ano to. Naka-bubble wrap, nakakahon. Ito natin guys tong package. For Altis 2009 to 2013. Tara, buksan natin. Tabi lang natin tong resibo. So wag natin sirain yung kahon guys, na para meron tayong paglalagyan if ever na may damage siya. Secure naman yung package guys, ano, kasi nakakahon. Ayan, sold by On The Line Trading. So ito mga guys, usually nag-range to sa 700 to 1.5 ang presyo nito. Yun. Ito yung maiksi. Ayan, may mahaba at saka maiksi ito. So, depende sa quality guys, ano, merong iba na medyo mahal pero maganda yung plastic na ginamit. So, buksan natin tong isa. Yun, oh. Yun, oh. Oh, Corolla Altis 2009. May nakalagay na Corolla Altis. So, masasabi ko na medyo OEM siya, no? Medyo OEM lang. Kasi yung ibang ganito, transparent, kita mo yung likod. Tapos yung medyo manipis yung pagka-plastic niya. Ito, medyo makapal. Pero meron pa akong isa na nakitang ganito na mas makapal. Makapal dito. Yung pagka-plastic niya, no? Yung talagang solid na plastic. Try natin guys kung pogi ba siya dun sa sasakyan natin. Ayan. So, ganyan yung mangyayari dyan guys. So, wow. Oh. Hanggang dito. Ayan. Uy. Tagal sa plastic. Ayan guys yung pagka OEM niya, no. Yun, medyo makapal siya. Hindi mo makikita yung kabila, no. Yan, hindi na lusot yung light sa kanya. Yung iba kasi, pag tinitigan mong ganyan, makikita mo yung likod. Medyo manipis. Ito hindi. Alright guys, so sa yun yung itsura niya, pag kinabit na natin siya. So hindi ko pa siya nagkakabit, nilagyan ko lang siya ng tape para makita lang natin kung ano yung magiging itsura niya pag kinabit. So, ayan guys, no, all Corolla Altis, may nakalagay na badge. Tapos, ang nagustuhan ko dito, fit talaga siya. No? Meron siyang, yung curve. Yan, meron pa siyang pa-curve to fit mismo dun sa, meron siyang pa-curve dyan. And then, pag kinabit natin siya, yung meron siya talagang, yung size talaga niya is, yung iba kasi, diretso lang yung cut. Ito, yung cut niya, may pa-curve para mag-suit doon sa pagkakabitan. Then, pag itinapat mo siya dun sa alignment, so sakto yung sukat niya, guys, no. So yung iba kasi mga sobra, and then lampasan, tapos maliit. So mas pogi ngayon, no. Pogi tingnan compared dun sa plain. And then makakatulong din 'yan. Minsan gusto natin buksan yung bintana pag naka-parking para nakakasingaw yung init. Pagka ganito kasi hindi natin masyado mabuksan, lalo na pagka biglang umulan, papasok yung tubig. Ito pag may ganito tayo, protection, kahit buksan natin ng konti, umulan man, hindi siya papasukin ng tubig. Try naman natin yung isa. Okay, so try natin itong isa, yung maliit naman, sa back portion, kung maganda rin yung fitting niya. Yung mahaba, maganda yung fit, wala tayong masabi. Worth 500, bali 600 pesos na, no, in total. 580 plus lang ito, alam ko. From 586. So ito naman yung sa likod na part. So tara, tingnan natin. Ayan, sa likod naman guys, ayan, yan, magiging itsura niya. Okay. O, diba? Maporma na siya. Mas maporma kaysa dati. O. Yan.
Ayan naman yung fit niya, oh. Ayan. So, okay naman siya. Sakto rin dun sa paglalagyan natin. Yun. So, tara, kabit naman natin siya, guys. So, ito nga pala, guys. May kasama na siyang 3M tape. Ayan. Ayan. Sa likod niya, no? Lahat naman yan. So, try natin kung makapit naman. Yun ang problema kung makapit yung mga binibigay nila na tape. So, dapat pagkakabit niyan is linisan muna natin yung pagkakabitan. Ano? Make sure na malinis yung ating kakabitan. Ano? Para hindi tanggal yung tape. So, ang ginagawa ko dyan, pinupunasan ko muna and then na malinis na basahan. Then, pinupunasan ko pa siya ng alcohol. So, guys, ang gagawin lang natin is pupunasan muna natin yung pagkakabitan natin para malinis. And then, alcohol para matanggal yung mga residue. Tapos tutuyuin natin siya. Once na ilagay na natin, guys, yung natuyo na natin siya, nalinis na natin. Technique na ginagawa natin sa pagkakabit ng ating visor patulad dun sa ating crosswind, ano. So lalagyan muna natin siya ng konting pudlit. Then isusukat muna natin siya para hindi tayo mawala sa alignment. So alam niyo naman ako, medyo metikuloso pagdating sa pagkakabit. Gusto ko yung pantay na pantay. So sukatin muna natin yung kung saan tayo magkakabit. Yan. So sa pagkakabit, guys, lagyan nyo muna ng ganito. Ano? Piglipan nyo lang muna ng konti na maliit. Yan. Sa mga dulo. Para maipatong nyo siya ng maayos dito sa ating pagkakabitan. So para may guide kayo. Yung mapatatanggal niya yung kanyang pagkabitan. So once na sure na kayo dun sa alignment niya, no, para maganda na yung alignment. So pwede nyo na siyang tanggalin ng malaki. So once na naka-align na, guys, pwede nyo na siyang then dito sa taas, unti-unti nyo siyang tanggalin. Ayan, then hagunin lang natin ng basahan para kumapit siya mabuti. So hindi masyado malaki yung awang. Parang ano lang siya, natural lang ang pagkakalagay natin. So ganun din yung gawin natin dito sa kabila. So linisan muna natin. And then alcohol. So, ang teknik ko para mabilis matanggal, tiyanin natin. Then, tupian ng konti. Dindiinan ulit natin para maganda yung lapat. So guys, yung iba iniinitan yan para mas makapit. Ano? So mamaya, dahil mainit naman yung panahon, mabibilid siya sa araw. Saka natin siya iaayos ng dikit na dikit talaga. So, pogi na guys. Meron lang nakad-buds. Secure lang natin mabuti. Then, doon naman tayo sa kabila. So, dito sa kabila, guys, medyo masikip lang yung pwesto, no? So, kaya hindi na ako magbibideo dito. Same procedure lang naman yung ginawa natin. Lalagay lang natin dito sa kabila. So, ayan guys, matapos natin ikabit, ano, ayan, oh, wow, napaka-pogi na ngayon, lalo. Oh. Diba? Then, dito sa kabila. Natin. Yan. So medyo natagalan lang ako magkabit dahil nag-isa lang ako. Tapos talagang minamasinsin ko na magkapantay talaga yan. Eh, no? Sukat dito sa taas. Yan, magkakapantay. Yan ang gusto ko talaga eh. Kung titingnan nyo, ayan oh. Straight. So kasi yung parang almost perfect yung pagkakabit natin. Ano? So dahil masikip dito sa lugar ko, hindi ko may pakita na yung buo. Yung gilid, yan, medyo makalog pa tuloy yung camera natin. So mamaya sa parking, pagka may time tayo, tingnan natin, mapicture natin or mabidyohan natin dun sa parking sa school, ano. Yung kabuuan niya na meron siyang visor. O, kita nyo naman yan, ang pogi. O. Ngayon, ang kahalagahan nito, kaya lang naman ako naglagay din nito guys, is para nga yun, ma-open natin yung window
ng medyo secured, ano, kahit na i-open natin ng konti yung window natin, may makakapasok na hangin sa loob. Hindi masyadong prone sa alikabok, pagpasok sa alikabok, and then yung sa pag umuulan. Kaya nga tinawag siya na rain visor. Pag umuulan, pwede mong i-open ng konti yung window natin na hindi pumapasok yung tubig sa loob, ano. Kasi minsan naiiwanan natin may siwang, pagpasok natin hindi masyadong mainit sa loob, ano, sinisiwangan natin. Kaya lang pagka walang ganitong visor, ayun, medyo delikado, baka masungkit yung lock natin, may possibility, or pag umulan nga, pumasok yung ulan sa loob. So pag ganito, secured na yung inyong sasakyan at yung mga gamit nyo sa loob. Alright, so siguro po hanggang dito na lamang po ang ating video at sana po may naibag na naman ako kapakipakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop. Ang shop na makulit pero walang physical shop. See you in my next videos. Bye-bye!